Network Entertainment. Meet the Press podcast for the best in entertainment features four of the most respected and formidable media journalists: Marinel Cruz of the Philippine Daily Inquirer, Bobby Requintina of Manila Bulletin, Natalie Tamada of the Philippine Star, and Noel Ferrer of PEP, Malaya, and Radio Karipunan. Listen in on interviews with newsmakers as these four hosts dissect entertainment news to clear the ground for a better and more progressive Philippine entertainment industry. Welcome to Meet the Press. Now we're talking about an industry issue. This is Noel Ferrer with Marinel Cruz of the Inquirer, Natalie Tumada of the Philippine Star, and Bobby Requintina of the Manila Bulletin. Yes, we will be talking with the only Filipina who got nominated as Best Supporting Actress sa Golden Globe, Miss Dolly De Leon. And siya rin nga naman ang only Filipino actor na pwede mag-cast ng vote sa Oscars, di ba? How cool is that? Let's watch this. Dolly, kumusta ka? Nasaan ka ngayon? Hi, Noel. Dito ako sa bahay, sa Manila. Siyempre kasama natin ang mga big shot ng iba't ibang top papers sa Philippines. Unahin na natin yung tumawag sa'yo si Marinel Cruz. Hello, Miss Dolly. Welcome to our show. Thank you for having me. Hi, Miss Dolly. I'm Natalie of the Philippine Star. Hey. And Miss Dolly Robert Requintina from the Manila Bulletin. Kumusta po? Hi, Robert. Okay ako. First, siguro dun sa mga hindi nakakaalam, explain muna po natin how we were able to get voting rights sa Oscars. Miss Dolly, paano po nagsimula ang lahat? Kasi part of being a member of the Academy is the right to vote. And to hold office, certain positions in certain areas or jurisdictions, ganyan. When I was invited to join nung 2023 ata, yun, pwede na ako bumoto for 2024. Kakasara lang ng voting, kaya lumabas na yung nominees, di ba? Yun, that's how it happened. Did you get a personal invitation? Nakakatawa po yung kinuwento nyo sa amin before na akala nyo scam yung email, di ba? I got an email. Yun nga, na inviting me to be a member of the Academy. Tapos ang una kong ginawa, tinext ko agad yung manager ko sa States, si Adam. Tinanong ko, is this for real? Am I really being invited? Tapos sabi niya, yes, it's real, it's true, you are. Tapos tinanong ko pa, is there any value for me to be a member of this? Ganun pa yung tanong ko. Sabi niya, yes, there is. It's really important that you become a member. Okay. So, in-accept ko ganyan. And then, yun na, member na ako. So, nag-vote ka po for the first time this year. What was that like? Actually, my first time to vote was last year. So last year, bumoto ako. It's actually not, it's not an easy job kasi you have a lot of films to watch. So ang dami mong kailangan panoorin. Sobrang dami, hundreds yung mga pelikula. So ako, I did my best last year na panoorin yung kung ano yung kaya kong gawin. Last year was medyo a busy year for me. So this year, mas marami ako napanood. So wala lang, ang sarap lang ng feeling na meron tayong boses, na meron tayong contribution, na kung ano man yung magiging outcome sa Academy Awards this year, may part tayo in it. I feel really honored that I was part of that. It feels very historic for us Filipinos na meron tayong ganong klaseng boses. Miss Dolly, yung question ko is related din about the parang Oscars. Pag nagvo-vote ka ba, parang naiisip mo rin or nahihinayang ka na walang Pinoy entry? Nangihinayang in a way dahil that's to no fault of theirs at all ng Academy na wala tayo dun sa loob. Kasi there are certain standards talaga that we have to follow. And naiintindihan ko kung minsan di tayo nakakapasok. Pero I admit na nung Iti Mapupukaw year, yun talagang nalungkot ako doon dahil hindi nakapasok yung film. Kasi I believe so much in that film. It's a beautiful film. Ang dami naming natanggap ng mga good reviews internationally na I felt like we deserved a spot. We deserved a place in that platform. Pero hindi nangyari. But, you take those things with a grain of salt. Ganun talaga You can't always get what you want. And it just goes to show that we have a lot of work to do here in the Philippines to prove that we deserve a place in a platform as prestigious as the Academy Awards. So, yeah, may panghihinayang. Pero it's hindi siya yung panghihinayang na may galit or may negativity ako talaga nararamdaman. It's really more of we need to work harder. We need to do better para makapasok tayo doon.
And mangyayari yun. I'm very confident mangyayari yun isang araw. Darating yung araw na yun. Where do you think should we focus our energies on to be able to have a spot or a shot at the Oscars? Alam mo, it's always about the bottom line eh. Sadly, that it's about the bottom line. And that's a fact about something as prestigious as the Academy Awards. You need funding, you need resources, you need financial support from every corner of the world that you can get or from any source that you can get. Kasi it takes a lot of resources to be able to reach people. Kasi how the Academy works is, it's not about campaigning for getting people to vote for you. It's about campaigning for getting people to watch your film. So how are people going to vote for you if they won't even watch you? So that's the problem. And you need money for that. Kailangan mo mag-host ng screenings sa LA, sa New York. Kailangan mo mag-host ng mga Q&As. Kailangan mo mag-host ng mga press junkets, ng mga dinners, ng mga afternoon tea parties, and any kind of get-together where you can gather all the people who have the voting power so that they can watch your film and be convinced na your work should be voted for. So it's really about resources eh. Pera talaga kalaban natin dyan. It's a lot of money. Sobrang magastos para lang panoorin yung pelikula mo. Kasi people, because nga sabi ko earlier, di ba, ang dami-daming pelikula na kailangan mo panoorin. Paano mo ngayon gagawa ng paraan para siguraduhin na papanoorin nila yung work mo? And the only way is to host screenings para they will watch. So it's really about resources. Pero talagang problema natin. And I think that the only way we can get that kind of support is from the government. If the government funds advocacies like that. So yun talaga yung pinaka-issue is government support. Miss Dali, hello again. Hello again. Noong December yata, nasa Philippines na yata kayo, no? Were you Yes. able to watch some of the films sa MMFF? I was able to watch some. Unfortunately, kasi nga, nagigilty nga ako kasi mas parang prioritize ko pa yung sa ibang bansa kaysa sa sarili nating bansa. But I was only able to watch 2 films. Unfortunately, Okay. I feel so bad. So, oo. Yun lang. Ang napanood ko, 2 lang. And then ang aabangan yata namin sa inyo this series yung 9 Perfect Strangers. Scheduled na ba siya this year? May palabas sa Hulu? Scheduled siya lumabas sa May sa Hulu and hopefully lumabas din siya sa Prime Video. Pero lalabas siya sa Hulu tsaka sa Disney Plus. So are you scheduled to go to the US ulit to promote? Yes, Right. all of us will be going to the US to be promoting. Siguro mga bandang April yon. Babalik na naman Okay. kami. Okay, walang duda Miss Dali na napaka-busy through for the past years meron ba sa inyong nagpapa-inspire to keep going these days? Alam mo mga anak ko talaga ang nag-i-inspire sa akin to keep going. Okay. Nung una, yung buong bansa nag-i-inspire sa akin. Kaya lang I felt like it put too much pressure on me. Parang naapektuhan talaga ako masyado emotionally by the fact na nire-represent. Para akala mo, feeling Pia Wurtzbach ako. Ano ba yun? Di ba? Parang feeling ko I'm representing the country. Pero I realized that put too much pressure on me and I didn't have to do that to myself. So nag-focus na lang ako sa pamilya ko. Sila talaga yung inspirasyon ko para gawin to. No time for matters of the heart po. No. Ano yun? Ano yung matters of... Wala. Sabi Sayang ko lang ang sa'yo, oras Dali, dyan. kakaiba siya magtanong. Oo nga, okay lang yan. At least medyo tactful naman yung approach mo, Bobby. So okay lang. Okay, salamat po. Oo. So, may any project na aabangan namin sa Philippines naman this year? Yes, meron akong isang film sa Cinemalaya, kung paano lamunin ng Hydra ang kasaysayan. In the middle of shooting kami ngayon, naka day 4 na kami. Wala pa kami sa kalahati, pero yun. That's a film by Dustin Celestino. How about from major studios naman po? Like TV or major studios? Major studios, wala. Kumusta naman yung Severino na project? Because we've heard about it and you're a major part of it. It's been moved to June kasi ang pinaka-challenge talaga namin ay schedule. So, schedule ko, schedule ni Dennis Trillo. Kasi dahil sa Pulang Buwan, ginagawa niya ngayon yon. So, minove nila to June. Tuloy yun this year. Okay. Tapos, Dals, ito pa. We're coming at the height of you doing a Cinemalaya movie. Pero may talks na parang ako na bawasan or na slash yung budget ng arts dito sa Pilipinas. So,
ano yung pwede mong view doon na parang, supportahan niyo naman kami. Parang buti na lang nagsushoot na kayo, Dolls, at mahihiya sila na, okay, i-call off ang Cinemalaya dahil may nagsushoot na. So again and again, parang we have to remind them of the importance of the arts. Mag-invest naman kayo sa arts. Yun na nga yung sinasabi ko na kulang talaga tayo sa support ng gobyerno, di ba? Pagdating sa campaigning for our films sa ibang bansa, funding mga pagpunta natin sa mga festivals para rin ma-showcase yung mga pelikula natin. And then ngayon, ito naman sa Cinemalaya na yun na nga. It's very, nakakalungkot. It's so disappointing na ayoko na lang magsalita kasi baka uminit lang ulo ko. Pero ang hirap talaga na ginagapang natin tong industriya nito na para lang lumawak ang reach natin sa buong mundo at hindi ko alam kung bakit ganon. Hindi ko alam kung bakit ganon ang priority nila. Kung bakit nawawala yung drive nila na supportahan ang arts. For me, art is a very important part of any culture. Kasi, of course, we need the healthcare industry. We need doctors, we need lawyers, we need professionals, we need engineers to build, we need architects and all that. Yes, of course we do. But we also need art because art, it fills the soul, and our souls also need to be taken care of. Kailangan bantayan at alagaan din natin ang kaluluwa natin. Diba today especially, there's a lot of awareness about mental health. And art plays a big part in the healing of the mind and the heart. So, it's very unfortunate that this is happening. It's really sad. Actually, naiiyak ako pero ayoko umiyak. It's really unfortunate na ganun. And I just hope that magising ang gobyerno natin at makita nila yung value ng presence nating mga artists dito sa mundo na ginagalawan natin. Art is a reflection of life. It's a mirror of life. It imitates life. And we always need to see our own reflection sometimes so that we create awareness about ourselves and we're able to see ourselves on screen and be recognized and realize na, okay, I'm not invisible. Nakikita ako. Kinikwento nila ang buhay ko. Kinikwento nila yung buhay nating lahat. And I just hope that hindi yun mawawala, lalo na sa atin dito sa Pilipinas, yung ganung klaseng suporta, lalo na galing sa gobyerno. Kasi kaya nga sila nandyan para tulungan tayo Kaya nga sila nandyan to service us. But I'm really not feeling their service of culture and arts. And it's really so disappointing. And the government just continues to disappoint me. They can never do anything right. Sorry. I'll push it further, Dolls, kasi marami tayong mga kasamahan sa industriya tumatakbo pa for public office. It's an election year now. What may be your message for those people na kasama natin sa hanay natin, no? Na sana pansinin din yung sektor natin. In fairness naman, may mga naman tayo, may mga people in position naman tayo sa Senate, sa Congress, who are very supportive of us. Yes. Like si Senator Robin Padilla, he's very supportive of the art. Senator Jinggoy Estrada. Sayang Totof de Venecia is no longer, in position. He was really an advocate of the arts, of theater. So I'm really hoping that those who are in position, particularly like Arjo Atayde, diba? He's there. I know that he's an advocate also. I know that he wants to support us also. So yun ang maganda na may mga artista tayo in office. Na meron tayong boses. Nandun sila to represent us. And umaasa ako na they will always be there to support us. At like si Ate V, si Miss Vilma Santos, she's also running for office. I hope she wins because she's a strong advocate of ours. We need people like them to be our voice. I trust that they will be there to be on our side. Aside from film, we know that you're from theater too, a big theater luminary. At ang dami nating mga artista talagang masaya na nagtatry bumalik sa theater, gumawa ng theater production. Do you have any plans now? This year you just finished para sa radyo, pero kasama ba sa pipeline ng mga projects mo bumalik ng teatro this year? I just finished Request sa Radyo last October. This year I'm doing a play. It's play for Cast. Cast is the theater group of Sara Fakuri and Nelsito Gomez. And we're doing 2 shows this weekend, this Sunday, at Why Not sa Caravine Plaza sa Pasong Tuma Extension, Makati. Pero hindi siya kaya lang.
sold out na kami. So, that's a good thing, right? Na-sold out na kami. It's the last play of this particular run. Nag-4 plays na sila eh. Kagabi galing ako doon, kaya ako puyat, nanood ako ng 3rd play nila. Ang galing, ang sobrang galing ng cast ng play at ng cast, yung group ni Nelsito at saka ni Sarah. Napakahusay nilang lahat, napakaganda. So I'm doing one next weekend directed by Topper Fabregas with Roselyn Perez and Nats Everett. To learn about theater, dolls. Na kakaiba yung pagkakaisa ng mga tao sa teatro, parang sa film community ibang-iba kasi na medyo iba yung dynamic. So what is there to learn about from theater people mula sa entertainment industry natin? Well, first of all, I think that the reason why we're so tightly knit is because we're not as huge as the film community. The film community is very large. So it's harder to get people together, you know. But in the film community naman, in fairness, there are small clusters of people that are very closely knit. But the thing with theater kasi is we're very, kumbaga parang grassroots kami. So we always get together, we find time to see each other, not only on the weekends, pero on the weekdays, we hang out, we spend time together, we talk. Like last night, yun, magkasama kami kagabi, and we have really small communities that get together every once in a while. And the beauty of it is, nagma-merge na ngayon ang theater and film group through Actor, which is a group of, it's League of Filipino Actors. It's a group of actors who get together to support each other, to provide the needs of the actors when we're on set, or making sure that we're following the Eddie Garcia law and all that. So medyo nagma-merge na yung two communities na yun. We're turning into one big happy family already now. So hopefully mas lumaki pa kami yung Actor, mas dumami pa kami para mas magkaroon pa kami ng boses to fulfill the needs of every artist in this country. Gusto ko sana malaman how you feel about the fact na sobrang active ngayon ng theater scene. And also, tanong ko na rin, Miss Dolly, kasi di ba there's hardly any government support naman din sa theater, but you're thriving, di ba? Ano pong thoughts nyo? You know, if you really love what you do and you're passionate about your profession, there is no other way to go but up. For me. Grabe ang pagmamahal namin dito sa industriya na to, na to the point na pati yung things like the Eddie Garcia bill, ngayon ay law na. Nagawa namin yon. Ganun kami ka-powerful kung talagang we put all our efforts into it. And I think that the important thing here is we are not limited by our jobs. As actors, as crew people, as directors, as creatives, we're not limited to just going on set and working and shooting and filming. Hindi pa tapos dun eh. It continues on after. It continues through how we improve the ways of working in the industry, how we share best practices, how we look out for each other, make sure that all our rights are met and all our needs are met, that we take care of each other. And hindi lang tayo dito para rumakit or para kumita ng pera. Nandito tayo para umusbong yung industriya natin. Nandito tayo para ituloy yung vision ng katulad ng mga Lino Broca at ng mga Ishmael Bernal nung 70s, na they were really so passionate about it that they wanted to make a statement about our industry and really make it really good. And for me, I want to make them proud. Kahit wala na sila ngayon, I want them to be proud of us na we're continuing their dream. Maswerte tayo, meron pa tayong Sir Ricky Lee, who is also another, forerunner in the industry, who's really continuing to work. 'Di ba, may lalabas na work niya ngayon, 'di ba? Yun, I just want, I wish and I pray that all of us will just come together and look beyond what we do on set to continue to make the industry a better place to work in. And ayoko sabihing world class. Gusto ko na we reach for the highest standard, yung ganon, together. And I think kaya natin yun if we just set our eyes on it and to get everybody who share the same vision together in one room and talk about how we can make it better. And that's what Actor is doing. And hopefully, mas dumami pang sumali, especially yung mga powerful sa industry, yung mga big names. Kailangan namin sila para mas lalo pang umandar at lalo pa natin matulungan yung mga kasamahan natin sa industriya. What can you share with us na lang mga upcoming projects na, as you mentioned, yung 2 movies for Cinemalaya,
Tama po ba? Isa lang, pero suportahan natin ng Cinemalaya, no? Okay. 10 entries yun at 10 short films, suportahan natin silang lahat. Kahit wala ako doon, ang nagiging problema kasi sa atin dito, mahilig tayo magreklamo na, ano ba yan? Ba't ganyan yung mga palabas natin sa Pilipinas? Ba't ganun? You know, a lot of people say na recently lang may lumabas na naman na bago about this big network na may nilabas na mga stills ng isang teleserye nila na yung CGI hindi maganda and all that. Okay, kayo anong ginagawa ninyo para tulungan kami? Para mapaganda namin yung trabaho namin. Sinusuportahan niyo ba kami? Pumupunta ba kayo sa sinehan? Bumibili ba kayo ng ticket? Alam ko mahal. Totoo, mahal. Mahal din ang subscription ng Netflix. Mahal din ang subscription. Mahal din bumili ng ticket sa weekend. Pero bakit yung pinapanood natin? Pwede naman natin rin panoorin yung mga pelikulang Pilipino. So tulong-tulong to. You know, this is a combined effort of ng buong bayan, of a whole community. Lahat tayo kailangan magtulungan. If we want to make things better, we have to be a part of that job to make it better. We cannot work alone. Hindi namin kaya itong mag-isa. Kailangan namin ng tulong ninyong lahat. Ang galing. Ang tapang. Tapos ito na lang, last question. Ano yung visa ng pagiging Filipino actor naman ngayon? Parang, ano yung relevance ng pagiging Pinoy actor ngayon? Well, coming from you. Ngayon, nagsisimula na tayong lumabas. Marami na tayong mga Pilipinong actors na who are out there. Marami na tayo. Marami na tayo. Ngayon, ang kailangan na lang, kasi may wokeness na nangyayari sa industry, di ba? Mas inclusive nila, they welcome diversity. So right now, I'm actually lucky to be active in the industry today because now is the wake of us Filipinos coming out. Kasi nung araw, nagkaroon na ng inclusivity with the Black community, 'di ba? Tapos yung mga Korean, 'di ba? Japanese, yung 'di ba, Shogun ngayon is doing very well. It received many accolades and it's a very beautiful show. Tayo na yung next, tayo ng mga Pinoy ang nandyan. Marami na tayong mga Pinoy na merong series ngayon na American series na may Pinoy din doon na nasa Superstore siya dati. Na ngayon General Hospital. Hindi General Hospital, basta it's about a hospital. So, ayan na, lumalabas na tayong lahat. So, it's something to be proud of. And I think that we just need to continue, keep working and keep fighting and keep showing the world that we deserve a place in the international scene. And we are good enough to be in that place. Pang-end na lang, pinaka-fun question na to. How do you distress ba, Miss Dali? Kasi syempre nasi-sense namin yung medyo may mga frustrations ka rin, no? Pero how do you distress in life? Hindi ako, the way I relax and the way I distress is not the normal way people do it. I play games. Mahilig ako sa video games. Video Anong games. Video game? Call of Duty Mobile. Ngayon nilalaro ko Last War. Para siyang Dota. Yan. That's how I distress. I play games. Yun, ganon. That's how I do it. And many other ways. I spend time with my friends. I sit down and talk with my friends. I watch plays. That's another way of distressing. I watch plays. I try to watch as many plays as possible. I love to watch films. I love to watch mga series. Kasi parang I feel like I also have a responsibility because I'm part of this industry. So I have to be proactive by supporting those things, and they provide me comfort, honestly. Kahit horror pa yan or drama, kahit na mabigat, it fills my soul. So that's how I distress. And recently, merong tinuro sa akin yung kasama ko sa Hydra, si Joji Lorenzo, about meditation and yoga. So pupunta na ako doon kasi parang kailangan ko nang gawin yung mga ganyan. So mag-explore na ako doon. And then now, nagsimula na akong mag-gym. So, nag-gym na ako ngayon. So far, ang binibigay sa akin na stress ng pag-gym. Pero sabi nila, pag tinuloy-tuloy ko, distress daw siya. Hintayin natin, tingnan natin kung totoo yan. Pero, yeah, yun. That's what I do. I spend time at home, spend time with my children, sit down with them and laugh and joke and make fun of myself and each other. Yan ang mga distressing ko. Yun ang ating prayer namin, Dali, for you to find more games to play and support. Yes. Ay nako, ever since bata ako, mahilig na talaga ako sa mga video games. Hanggang ngayon, dala-dala ko yan. Yung mga kalaro ko nga sa game na nilalaroan ko, puro mga bata. And
tinatanong nila kung ilang taon na ako, nagugulat sila sa edad ko na parang, ha? Tanda mo na, naglalaro ka pa rin? Anong pake mo kung anong gawin ko sa edad kong to? Parang, di ba? Parang, no one's too old to play games. I mean, Dals, iboboto ka namin sa susunod na election. Salamat. Salamat. Thank you, guys. Thank you. And congrats sa inyong podcast. I am going to follow you. I am rooting for you and I wish you all the best. Thank you, Miss Dolly. Thank you. Thank you. Salamat po. Thank you. Thank you, Bye-bye. thank you. Dals, napanood mo na ba 3 upuan? Yes! Oh my gosh! 3 upuan. Sold out na rin ata sila eh. I'll invite these people to watch it kasi people ought Yes. to watch. Yes, guys. Ako rin. You guys need to watch 3 upuan. It's a play by Galan Luarca. He wrote it. He directed it. It stars JC Santos, Jojit Lorenzo, Martha Comia. Napakagandang dula. Nanalo siya, di ba, ng Palangka? Yes. And kahit hindi pa siya nanalo ng Palangka, ang ganda-ganda niya. It's a beautiful play. It's running in February. O, ikaw na magtuloy ng details, Noel. Yes. No, pero yan, yayakagin natin yung mga kaibigan natin dito. Pero maraming salamat at mahal ka namin. I love you. Bye-bye. 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 Thank you. Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season 2, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung. That was really an interesting conversation, di ba, with Dolly, guys. Aminin nyo. Yes. Sobrang impassioned niya. So now we go to Mr. Dennis Marasigan. Ano nga yung kanyang official title sa CCP, Noel? I think artistic director. Oh, so yeah, we will be discussing with him yung mga issues sa Cinemalaya and yun nga yung mga nakakalungkot na budget cuts. Let's watch this. Good afternoon to all of you and good afternoon sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyo. Alam mo na, itatanong namin, kamusta naman, Direk? Kasi we're hearing rumors na, yun nga, hindi na raw matutuloy yung Cinemalaya this year. Ano po yung official na masasabi niyo about this? Ang official talaga, as of this moment, no, as of this time, we're doing all we can to make sure that we have the Cinemalaya Philippine Independent Film Festival for this year, considering that we already announced who the finalists are from last year pa when we had the Cinemalaya 20. And some of the filmmakers are actually already shooting. But if you recall, I just want to remind everyone, as early as 2 years ago when we had the press conference for Cinemalaya 19 sa BICC, I already sounded the alarms na sabi ko, at the rate that the CCP's budget is being decreased every year, nahihirapan talaga kami na ipagpatuloy yung mga programa ng CCP kagaya ng Cinemalaya, kagaya ng Philippine Philharmonic Orchestra season. Kaya sabi ko noon, humingi kami ng tulong na sana makahingi tayo ng pondo talaga mula pa sa DBM at saka sa mga kongresista at saka sa senador natin. So, ito po ba, sir, is another way of calling out or are we telling them now na kailangan ng tulong, we need help? Oo, at saka kasi systemic sa tingin ko yung, I wouldn't say that it's a flaw, no? Pero meron kasing cycle na if you do not spend all your funds, then babawasan ka commensurate to how much you spent your funds. Pero ang pinag-uusapan doon sa pondo, hindi lang yung pondo para sa mga proyektong kagaya ng mga Cinemalaya artistic programs, pero yung buong pondo ng buong institution. And if you recall, we started the renovation program of the CCP rehabilitation in 2023. And then, for the first phase of the rehabilitation, hindi lahat na na-discover agad kung ano yung mga problema doon sa building. Kasi syempre, pag tinanggal mo lang yung dingding at saka yung kisame, saka mo lang makikita ko anong problema doon sa pinaka bubong ng building. Kaya hindi lahat agad nagastos. At dahil doon, kasi lumalabas na hindi namin nagastos agad yung mga perang na ibigay sa amin, binawasan yung budget, no?
Tapos ngayon, na sabi namin, ito na yung oras de peligro na kailangan na natin talagang humingi ng karagdagang budget. Nagbigay naman ng budget pero talagang nakaalat lang para naman dun sa rehabilitation. Bawas pa rin yung mga pondo para sa mga proyektong pansini at pangkultura. How can you answer those quarters saying na, uy, paano to, hindi prioridad ng pamahalaan? Ang hirap talagang sagutin. In a way, that may be true, but it is also, again, I would consider a systemic flaw kasi ang kultura kasi walang departamento sa gobyerno na siyang nakatutok sa kultura. Kaya pag pinag-usapan halimbawa ang budget sa cabinet level, walang tagapagtanggol ang kultura. So isa talaga doon sa mga sinusulong na natin kahit pa noong 2016, sa earnest 2016, na sana magkaroon talaga ng isang Department of Culture dahil talagang napakahalagang bahagi ng buhay ng mga Pilipino, ang kultura. Marami doon sa mga tinuturing natin, halimbawa ng mga tourism programs, ang nakabatay sa kultura. Ang pinupuntahan nila ay mga cultural sites, mga cultural activities. Pero meron kang Department of Tourism pero wala kang Department of Culture. Question ko lang, based sa sabi mo nga kanina, totoo po bang nanganganib din yung rehabilitation ng CCP dahil sa budget cuts? Sa ngayon, siyempre yun ang unang pinagtuunan ng pansin ng Board of Trustees at saka ng management. Sa ngayon, merong pondong nakalaan na para dun sa rehabilitation, at least para sa susunod na 2 taon. So matatapos po, walang delays or... Ibang usapan yung delays kasi nga hindi lahat na paghandaan kagaya nitong nakaraang taon lang, nitong bago magtapos ang 2024, nung natanggal na yung buong kisame, saka lang nakita na malaki pala yung sira ng buong roof at ang tanging solusyon, papalitan yung buong bubong. Wala yun doon sa original na nakita, kaya bagong usapan ulit yun. No? Pinipilit pa rin ng CCP, ang ating rehabilitation team, ng construction team, by 2026 magbukas ang CCP kahit hindi pa buong buo ang buong gusali. How about Cinemalaya, Dennis? Ano yung hihintayin natin para sabihin na tuloy at hindi na tuloy? Ulitin ko, ang talagang pinaghahandaan natin ay matuloy ang Cinemalaya. Nakatakdang mag-usap yung CCP board at saka ang board ng Cinemalaya Foundation kasi merong mga desisyon na kailangan gawin ng dalawang pangkat, ng dalawang grupo. Kasi syempre ang Cinemalaya ay hindi lamang proyekto ng CCP, kundi ito yung inako na rin talaga ng Cinemalaya Foundation. Hindi naman pwedeng basta sabihin lang ng CCP ang gusto nito ng hindi natin kinukonsulta at hindi pumapayag ang Cinemalaya Foundation. So nakatakda na yung meeting na yon. Siguro ang isang maganda natin masasabi na wala naman talagang naglabas o na nagsabi na hindi tuloy ang Cinemalaya. Kahit ako lagi yung sinasabi na hihirapan kami na makakuha ng pondo para sa Cinemalaya. Pero sir, meron na ba kayong naiisip na saan kuha ng funding or ways to help sustain or... Ang totoo niyan, kahit naman sa buong gobyerno natin, pag meron kang binigyan ng pondo, meron kang tatanggalan. Kaya ang malamang mangyari, kung matutuloy natin at ang Cinemalaya sa paraang gusto natin, merong mga proyekto muna ang CCP na kailangan muna pagpaliban o isang sacrifice. Oo, kasi isang kaban ang pinagkukunan. Gaano ba kalaki yung budget cut? Halos Sir Dennis, kalahati. napatawa kayo. Halos kalahati. Okay. Is this the biggest budget cut pa in recent years? In recent years, in the last 2 years, malaki ganun kagad kalahat. Pero ayun nga, ulitin ko, kung tutuusin, lumaki yung budget ng CCP kasi nga merong nakalaan para sa rehabilitation. Pero ang bumaba, yung pondo naman para sa mga proyekto. Yun talaga yung gaya na sabi ko kanina, hindi naman walang sawa ang pwedeng pagkunan ng pera. Ang pera din talaga ng gobyerno, meron ding limitadong pinagkukunan. Pag naglaan ka ng pondo para sa isang bagay, meron kang tatanggalan ng pondo. The way I see it is siguro po maaari nating hingan ng tulong yung private sector, di po ba? Ano po yung
panawagan ninyo? Do you have any message? Pagbabasehan natin yung nangyayari sa mismong industriya ng pelikulang Pilipino, para yatang hindi tayo makakaasa na ng malaking tulong mula sa pribadong sektor. Kung titingnan natin yung nangyayari sa mas malakihang industriya ng pelikulang Pilipino. So parang direct, parang napaka-hopeless naman po ng situation. Ano po yung naisip nyo na pwedeng remedy? Kuhanan ng funds, and since sabi nyo nga po, baka hindi makatulong ang private sector. I think ang point talaga dito is it cannot be just left to the CCP. It cannot be left just to Cinemalaya Foundation. Yung mga tao na nagsasabing, naku, sayang naman, sana may mangyari, sana may magawa. Sana they could put their money where their mouth is, di ba? Isa sa mga mahahalagang sinasabi ng mga tao sa Cinemalaya, halimbawa, at least mura daw yung ticket para sa mga pelikula, is nakakapanood sila ng Cinemalaya na pelikula. Pero pag sinabi mo, sige, tataas tayo ng presyo ng ticket, ay, wag naman. May ganun. So, sa halip na pwede nating sabihin na yung ginagastos natin sa Cinemalaya ay nakukuha natin doon sa kinikita ng festival. Sa totoo naman, simula nung unang taon pa lamang, mas malaki yung gastos kaysa doon sa kinikita. Talagang ito ay pinaglalaanan ng pondo hindi lang ng CCP, kundi ng iba't ibang mga ahensya na naging bahagi na nito. Kasama ng Film Development Council of the Philippines na nagbibigay din ng subsidy para doon sa mga filmmakers. Sir Dennis, election year ngayon, no? Parang at ang dami na namang mga kandidatong artista galing sa hanay natin, galing sa ating industriya. May panawagan ba kayo or sinubukan niyo na ring manawagan para tumulong dun sa sektor natin sa sining at kultura? Oo. At saka kahit naman lalo na sa mga katulad niyo na sumusuporta at saka sumusunod sa mga nangyayari sa industriya. Alam naman natin na hindi lang Cinemalaya ang problema ng industriya. At alam din natin na yung ibang mga senador, meron na rin mga ginagawa. Pero ang, ang totoo nga, ganun din. Kapag meron kang inilaan na bagong pondo, meron kang tinanggalan ng pondo. At saka kung titingnan natin talaga yung mga kailangan nating gawin doon sa ating lipunan, ay napakarami. Ano? At saka ang tingin talaga ng ibang mga tao, ay pelikula lang naman yan. Ay, unahin na muna natin ang medisina, unahin na muna natin ang peace and order. Diba? Iunahin muna natin ang paggawa ng mga kalsada at mga tren. Naku, susundot ako kasi ang lakas din ng loob mo, nagpapakabayani ka, Sir Dennis, kasi gumagawa ka ngayon ng musical film. Nakita mo naman yung naging resulta ng Metro Manila Film Fest. Ito parang, ano yung dahilan? Ba't mo pa pinagpapatuloy yung mga ganyang ginagawa mo? Salamat sa tanong. Ito kasing pelikulang ginagawa namin, yung Nasaan si Jesus, hindi namin iniisip ito as a commercially viable film. No? It is more of an advocacy film. Oo. Kasi unang-una, ito, batay ito dun sa isang dulang musikal na unang sinulat ng Maong si Nestor Torre pagkatapos ginawa ng musika at saka ng mga titik. Ng Lourdes Ping Pimentel. Pagkatapos, sabi niya, baka sa panahon ngayon, kailangan mas maraming tao ang makapanood nung dulang musikal na yon. Sabi niya, baka mas magandang gawing pelikula. Sabi ko, gawin natin. Kung yan ang gusto niyo, sabi ko, so, tutulong ako. So, kaya tinuloy namin, ginagawa namin to. At saka ang pagtingin namin dito, indie musical siya. Hindi siya talaga commercial na pelikula na ang inaasahan ay kumita ng malaki para yumaman yung producer, kundi para makagawa ng isang pelikula na pag nandyan na, pwedeng panoorin ng mas maraming tao paulit-ulit o kaya kahit pagtagal ng panahon. Ang maganda dahil indie ito, alam naman natin na ang indie films, mas matagal yung shelf life. Hindi siya agad naluluma unlike commercial films na may perception yung mga tao na pag naipalabas na sinihan, grabe sa isang buwan o dalawang buwan, ay luma na yan. Pero yung indie film, kahit pa paano merong perception talaga yung mga tao, indie siya. So, okay. Mas matagal yung panahon ng pwede siyang pagpapanood. At ang gusto nga ng producer ni Mrs. Pimentel, yung mga gustong gamitin yung pelikula para sa kanila ring advokasya, papayagan niyang magbigay lamang ng pondo para lang mabawi ng konti yung puhunan. Pero bahala na sila sa
sa kikitain pag ginamit nila ito bilang kanilang advocacy o kaya fundraising. Kaya ako naman ginagawa kasi naniniwala ako doon sa puntong yon. Yung pelikula kasi may malakas na Pero mensahe salamat at tungkol sa ginagawa mo pa rin yan. salamat din. May malakas siyang mensahe para sa ating panahon. Sabi ko nga, ito yung ang tingin namin dito, it's a film musical for our times. Sir Dennis, for my last question po, thank you for having us. Kasi di ba, this will be coming after the success or well, the release of Isang Himala. Maganda po bang precedent yun? Maganda po ba na naggaling muna sa Isang Himala tapos ngayon meron tayong Nasan si Jesus the musical? Sa tingin ko nakakatulong kasi halimbawa pag may mga nakakausap kami at sinasabi namin may ginagawa kaming musical na pelikula na galing dahil sa tula, sila rin yung nagsasabi, parang isang musical, parang isang himala. So meron na siyang association. Hindi mo na kailangan gaano ipaliwanag kung ano yung film adaptation of a stage musical. So malaking bagay yon. At saka kasi naman, alam naman natin, ang musical talaga is a genre of films na hindi lang natin masyadong pagtutuunan ng pansin ng mga Pilipino. Meron pang isang pelikula na nakatakda rin lumabas na yung Song of the Fireflies na sana nga kung hindi nagkaroon ng mga sunog sa LA na ipapalabas na. Yun din yun na sa tingin ko, pag nagkasunod-sunod to, maaring magkaroon ng panibagong lasa o panlasa yung mga Pilipino sa mga musikal na pelikula. Lalo ang gagaling ng mga performers natin na marunong umarte at kumanta. Last question ko na, Dennis. Hindi naman galing sa akin kasi si Bobby wala dito. Tatanong ko yung lagi niyang tanong, ano yung inspirasyon mo? Sino yung inspirasyon mo sa paggawa ng mga ito? Sino ang inspirasyon ko? Ako, hindi na ako bata. So, ang nakikita ko na lang ngayon kung pag merong pagkakataon na makatulong o makapagbigay ng sarili kong pundar o sarili kong ambag sa kung anumang bagay na pinaniniwalaan ko, gagawin at gagawin ko. Ito, kagaya nung, alam din naman ninyo na matagal akong naging freelance bago ako muling bumalik sa CCP. Yung pagbalik ko sa CCP, ang tingin ko rin, siguro baka makakatulong ako sa pagkakataon ito na mas meron akong karanasan. Itong pagpapatuloy ko ng paggawa ng mga proyekto, mga creative projects, ganun din ang nasa sa isip ko. Mayroon siguro kung kayang sabihin at kayang gawin na makakatulong para naman itong lipunan natin ay mas maging mabuti para doon sa mga susunod pang mga henerasyon. Sa aking mga anak at sa aking mga apo. Sagot yan. Magandang sagot yan, Dennis. Pero di ba sa concerts, nandiyan ng Martin Pops, Sharon Gabi, wala bang reunion project ang Dennis Irma? wala kaming napag-uusapan pa na reunion. Pero pwedeng stage, no? Sa stage, no? Oh, actually, ang huli namin kasi I think 2016 ba 'yon nung lumabas siya sa Tanghalang Pilipino na ako rin yung lighting designer. Yeah. At saka kasama rin kami sa ibang mga TV projects. O ayan, aasahan namin yan at sa iba pong pang pagiging advocate at kasama namin sa pagsusulong ng sining at kultura. Maraming salamat, Sir Dennis. Maraming salamat at kayo nga ay katulong sa pagsusulong ng sining. Thank you, Sir Dennis. Thank you. Thank you. So guys, anong na-pick up ninyo? Ano na-pick up niyo kay Ako Miss Dolly? last time I talked to her was parang 2 years ago sa Manila. Hanggang ngayon, she's still very, very honest when it comes to interview, no? Oo, Parang we love her. medyo natakot ako kanina dahil yung love life. Akala ko magtatry siya. But then, mellow pa rin niya. Ganun pa rin siya before when I talked to her. Hanggang ngayon, parang hindi pa rin siya nagbabago. Dahil nga nawala yung signal mo kanina, parang dun sa interview kay Dennis, ako yung nagtanong ng tanong mo. Thank you so much. Hindi pwedeng mawala yung love life question. Pero honest na si Dennis, di ba, na gusto niyang magkatrabaho sila ulit ng ex. Hinalin tulad natin kay Sharon, Gabi, Pops, and Martin. Di ba? Ilin mo doon Nang ipasok mo yun Oy, ang fierce lady ng Philippine Star. Ano yung feeling mo kay Dolly De Leon? Syempre, nag-thank you kay Miss Dolly after ng interview natin. So, nag-message ako sa kanya. Nagpasalamat kasi talaga siya, di ba,
Marinel, ano siya, very accessible to Yes. us, the press. Even Oo, if, nagulat ako at na-interview natin oo, even if, Mm. di Diba? ba, ang layo na ng narating niya. And he's busy, ah. So, nag-message ako, sabi niya, ito, of course, congrats sa inyo. Wishing you the best of luck and success. Ah, Ang O, di ba? sweet. Tears of joy. Yan. Oo, at Oo. saka ano pala siya, sa March, aalis na naman siya. Kasi may series siya sa Mhm. Vancouver, i-shoot niya. Mhm. Pero Wow. hindi pa Uy, niya masabi yung Okay. title. Ano na Grabe. uy, yung yan bago ang... sa Tuloy pa siya sa Cinemalay, ano. Marinel? Ano na ba yung latest? ang latest, well, wala na ako nakausap about it. Si Sir Dennis na yung pinakahuli, but there's this conversation with Direct Joey Reyes, who is the chairman of the FDCP, na pressured nga sila. Well, FDCP is helping, di ba? Parang they're funding the promotions of the films. So, yun nga, pressured sila to push through with it kasi may mga, well, aside from the fact na in-announce na nila yung mga finalists, meron na dun sa mga finalists na nag-start na ng shooting. I think 3. So, kawawa naman sila. So, kailangan talaga matuloy yan. Yun. Pero Tsaka kailangan nakakasad. yata yung funding, no, with, Mm-mm. well, ng private sector na rin, tulong. Tingnan mo yung Cine Yeah, Panalo, at least may ganong funder ulit. Pero, correct. yung issue kasi ni Tony Boy, yung sustainability. So, ang hirap. After ng interview kay Dennis, merong sentiment si Natalie eh. 'Di ba? Yung parang sinabi mo na parang Baka magtayo na siya ng sarili niyang film fest. si Asa. Natalie. Oo. Ba nasad ka din na Yeah. parang Bongga. hopeless, Yeah. 'di ba? Kwento mo naman 'yun. Ano lang, feeling ko parang ang hopeless naman ng, I mean, listening to Sir Dennis, di ba? Parang nakaka-sad. Nalala ko na lang yung ano nangyari sa last year na cinema, ay last na Cinemalaya. Mm-mm. Oo. Pero Mm. on a good note, parang ang dami rin namang local film fest, 'di ba? Yung parang provincial, 'di ba? Yung may mga Baguio, may iba't ibang regions. And ito yung di pa namin pinag-uusapan sa Execom ng Metro Manila Film Fest. It seems like kailangan talaga ng ganitong events. Baka i-decide pa rin na magka-Summer Metro Manila Film Fest na kahit anong mangyari, kailangan pa rin ng ganong event para maipalabas yung mga pelikula. Kasi stand-alone, kapatid, ilan na yung pinalabas sa pelikula? Wala pa rin. So, we're hoping na yung Marvin Jalina will be a hit. No? Oo So, nga. Kasi Nangangamoy siya eh. yeah. Si Kailan kaya Marvin announcement Jalina. nung ano para sa Summer Film Festival? Oo. naisip baka June. February na eh. Baka June. Baka June ano. Dati, Baka June di ba, gagawin. Black Saturday, di ba? Dati Yes. sa yung mga tao after the Holy Week na walang palabas. Ngayon may mga Netflix na, di ba? Doon na nakatutok yung mga Correct. tao. Oo. So baka So daw masasabi mo, kapatid, hindi nag-work yung last time na Black Saturday, yung opening day? Yung first, Ah, oo. kasi inisip natin yun dahil walang ibang options yung mga taong panoorin. Pero ngayon nasa Netflix, di ba? Nandun na sila. So parang naghahanap ng event na lang. Kaya nakabakasyon yung mga tao pag Black Saturday. But people, well, films like Tanging Yaman, The Anothers, ganun. Black Saturday lahat yung mga yan, di ba? Ang big hits. Okay. Pero yun, nag-iba na talaga yung viewing habit. So sana by June, maraming mga bagong pelikula na yun, local films na pwedeng maipalabas. Yeah, speaking of viewing habits, kasi kailangan event na yung panonood ng sine, not only like, di kagaya dati na parang ano lang, to distress. Ito hindi, effort talaga to watch movies sa movie houses. Kaya Kung ganun. ikaw yun pala, Marinel, significant yung ginawa mo na pumunta ka sa community to watch a film. May ganun na, no? Yeah, oo. Ano yun, yung sinasabi mo ba yung ano outdoor screening na inatinan ko kanina? Medyo naiba lang tayo pero yeah, yung may mga ganun ng communities na to encourage mga yung mga film enthusiasts at least mas accessible na sa kanila. Well, meron same films, Gitling and back-to-back siya with Past Lives na sobrang ganda. Ang ganda pareho. May sakit, di ba? Meron din ang FDCP. 200 pesos lang sa mga Cinematex. Yung dalawang films na ang mapapanood mo. Di ba may Ngayon sa maraming... UP, may Eduk Cine. Ayan, so nandang may talk. Sinesinta naman. Madami namang ganun. So, yeah. We're very Kailangan may hopeful. pa-event. May pa-event talaga. Yun.
So sana magpatuloy ang ganyang mga efforts. So Pero para sana naman mag-end tayo on a happy note, share na lang kayo ng favorite niyo ng mga Cinemalaya films. Si Natalie, alam ko favorite niya. Nats, anong favorite mo? Tingnan ko kung tama yung guess ko. Balota? Tama. Tama, alam ko na. Wala mo? Tama yung hula ko. Ikaw, Noel. Tas after si Bobby. Ako na-miss ko kasi si Francis Passion. So Passion. I like yung J. Yun, no, yung mga early years of Cinemalaya. Early years of Passion. And Buaya. Yun parang, yun nakakamiss si Francis. O yan, ikaw, Bobby. Pareho kay Natalie, kaya sabi ni Mara Rivera, manood kayo, kundi titignan ko mga Instagram nyo. Sino ka? Si Alan Pauly yata ang kasabay natin nung Natalie, tayong tatlo. Ito pa yung nakakatawa, di ba? Magpagbabanta. Nanood tayo talaga. Siguro doon yung manonood kayo, titignan ko mga Instagram talagang Pero nasa Netflix na, o at least yun. Yes. Oo, yun. Imagine, nag-interview kami kay Marian. Sabi niya, Marian, ikaw ba yung nagtanong, ano ba yung lesson dyan? Sabi niya, ako ang magtatanong sa inyo, ano yung lesson sa movie ko? Wala pa nakapanood. Nagmamadali manood nung weekend na yun. Natawa ko lang sa may pagbabanta talaga. Oo, ganun siya. Kaya, sabi ko, Natalie, manood na tayo. Baka pag nasalubong natin si Marian, matandaan niya. Isa pa pala, ang pagdadalaga. Oo. Pagdadalaga ni Maximo Riveros. Iba rin yun. Anyway, go, Nat. And number 1 ngayon sa Netflix. It's now number 1 right now. As of press time. Ang Balota still number 1? Oo. Right now. Si challenge. Anyway. Parang duda ka lang, lang, di ba? Sa Netflix. Still number 1? Ganun ang tawag, Bobby. At the time of this interview, kakalabas lang, di ba? Tama. So yun, sana mas marami pa tayong mga ganyan industry issues na pwedeng talakayin. Like the Eric Mati and diba, Neil Daza exchange, nakakaiba rin. Pero parang, sana ipakita na lang natin yung pagkakaisa natin. Yung nakakaingit sa theater, diba? Ang theater, isa, buo. Yes. Kaso we're talking about war na here. Yes. Dapat separate yun na separate na discussion yun na inviting. Uy, invite natin sila. Okay, open invitation. Go. Separate. Direct Eric Mati, we're waiting. And Neil Daza, sige game. Maganda naman. Ikaw, kilala mo si Neil Daza sa'yo. Pero hindi natin pagsasabay yun. Oo naman. Parang hindi naman natin gustong mag-away. Parang for them to clarify their Maganda yun, ha? Yeah. Sige. Tsaka masayang interview din si Direct Eric kasi siya, no filter. Correct. No preno. No filter. At least may na-conceptualize dito sa ending natin. Habang nag-aano tayo. Isaya. So, maraming salamat dito sa episode na to. So, this is Noel Ferrer with... This is Marinel Cruz of The Inquirer. And this is Natalie Tumada of The Philippine Star. And Bobby Requentin of The Manila Bulletin. With talaga. And we're inviting Direct Eric Mati and Neil Daza. Sana we can talk to you and clarify things. Maraming salamat. See you again next week. Yes. Bye. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.